Okay, part 1 tayo ng paano nga ba mamili na sanga. Okay. Itong tugas na to is galing to kay Bonsai Ritzy, no? Almost 1 year na siya. Okay, paano nga ba mamili na sanga? Ang pamimili ng sanga is base yan sa inyong disenyo. No? Ang pagdidisenyo, mahirap ituro yan. So, dapat hanggat maaari is matuto kayo mag-design ng puno. Kung meron na kayong disenyo, ang pamimili ng sanga ay merong guidelines. Okay. Pero wala itong rule. Okay. Ibig sabihin, magkaiba ang rule, magkaiba ang guidelines. Ang rule, dapat sundin. Ang guidelines, pwedeng sundin, pwedeng hindi. Meron akong tatlong i-share sa inyo, factor of pointers na pwedeng i-share sa inyo kung papaano mamili ng sanga. Una, okay, yung lakas ng sanga, kung gaano siya ka-healthy. Pangalawa, yung angulo o yung pwesto ng sanga. Pangatlo, ano-ano ang nasa paligid ng sanga. So, yan muna ang tatlong factor na pwede kong sa inyong i-share o i-share sa inyo kung papaano mamili ng sanga. Dapat meron na kayong disenyo. At pangatlo, at pangalawa, yung tatlong factor o guidelines na sinare ko sa inyo. Ulitin ko yung health ng sanga o yung lakas. Pangalawa, yung angulo kung paano pagkakatubo niya ng sanga. At pangatlo, kung ano-ano ba ang nasa paligid ng sanga. So, yan muna ang gagawin nating guidelines. Part 1 lang muna tayo. So, sana maintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Part 2 tayo ngayon kung paano mamili ng sanga. Kung meron na kayong disenyo, meron na kayong design, at firm na kayo na meron ditong sanga, ibig sabihin, mamimili na tayo ngayon kung alin dito ang pinakamagandang o piliin o gawing sanga. Okay. Tatlong guidelines. Ano yun? Okay, number 1, yung health, yung lakas. Ibig sabihin, itong pinakamalakas, yung angulo, no? At yung paligid niya, kung ano yung nasa paligid niya. Ganoon din dito, sa parting to, no? Ito yung pinakamalakas. So, ibig sabihin, tanggal na siya, no? Ibig sabihin, dapat mag-complement sila dalawa, magkaroon ng harmony. Kasi pag sobrang dikit, magbabanggaan yan. No? So kung pagbabasihan natin yung sinabi ko, yung health ng puno, ibig sabihin, ito pinakamalakas, at ito, ibig sabihin, bagsak natin dalawang to. Yung angulo, ibig sabihin, kaya pa siyang i-adjust. So, correct. So, pwede siyang gamitin. At yung pangatlo, dapat magkaroon sila ng harmony. O balance, magkaroon sila ng balance. O ibig sabihin, hindi sila magkagalit. No? So, ibig sabihin, itong dalawang to ang magagamit. So, ganun ang pagpili ng sanga. Part 2 muna tayo. Part 3, mamaya. Okay. Last part tayo, no? Doon sa pangatlo sinasabi kong guidelines, yung sa kung ano ang nasa paligid niya o katabi niya, ito yung maganda example. No? Yan. Kung ito, hindi talaga, okay, tanggalin mo na ito mahina, no? Paano solvo? Mahina na siya. Itong parting to, dahil katabi niya to, masikip na masyado. Yan yung sinasabi kung ano ang nasa paligid niya. So, hindi na talaga siya pwedeng gamitin. So, putol. Ngayon, itong dalawang to, okay? Alin ang gagamit ngayon dyan? So, mamimili kayo dyan ayon sa inyong disenyo o sa angulo na gusto nyo. No? Pero ako, ang gusto ko is matanggal itong ito. Dahil ito isang to. Parehas naman kasi sila ng lakas. So, okay lang kung alin dyan. Pero mas preferred ko itong maiwan. So, puputol siya. So, sana itong tatlong video to is makatulong sa inyo.
sa pagpili ng mga sanga? Kasi palagi yan ang question sa akin. Sana makatulong.